Hi, peeps! It's Saturday morning! Yes, weekend ngayon. Yes. We always look forward sa weekend. And it's negative 15 degrees. Ano Grabe. kaya yung feels like nito? Parang 20 plus siguro. Yeah. Negative 20 Negative plus. 20. And ayun, nasa likod si Kale. Kale. Kakagaling niya lang sa barber shop. Yeah. So, hindi na siya long hair. Hindi na siya kamukha ni Mami. Kamukha na siya ni Daddy. Na mas pinapoging version. Yes. Tapos, yan, sa caveman siya nagpagupit. Caveman barbershop. Mhm. Ang presyo ng gupit ng bata dito is $25. Siyempre, plus tip. Minsan, ang tip is 15-20%. So, yeah, all in all, mga $30. Yeah. Oo, tinanong nga ng lolo niya nung isang araw, magkano yung gupit dyan? Sabi ko, 1,000. Ha, 1,000. Eh, ganun talaga. Hindi kaya ni Caleb na gupitan ng Mahirap eh. Kasi, sobrang ikli. mga pangit yung kalabasan. Ako kasi, kung ako yung magugupit sa sarili ko, okay lang. Kasi at least matatanggap ko kasi ako naman yung gumawa. Hindi naman. Eh kasi kapag si Kale yung ginupitan ko, kung ako okay lang. Kaso, merong nanay niya eh. So yeah, ayun. Eh, pogi naman ang kinalabasan ni Kale sa pinagpagupitan namin. Oo, Sulit mamaya naman. papakita namin. Yes. And ayun nga, today, naisipan namin na mag-vlog ni Caleb kasi merong isang recent news na affected kami. And yun ay yung changes sa childcare subsidy Yeah. ni Kale. So, background lang, nag-start nga sa childcare si Kale last January 2 after New Year. And yung tuition fee niya na kabuuan is 1,260 Canadian dollar. Tapos, merong affordability grant from the government na 706. So, ibabawas yun sa 1,260. Tapos, merong pang additional subsidy na 266 dun sa income bracket na 119,000 CAD and below. Below. Oo. So, dahil under kami doon, na less yung tuition fee ni Kale ng 1,260 less 706, that's less 266. So, ang binabayaran namin every month is 285 CAD. And, syempre, very thankful kami dun sa mga subsidy, sa grants ng government. Kasi, compared sa Singapore, it's around 2,000 Singaporean dollar and above per Yeah. month. So, ang laki nga naman ng difference. Yun nga lang, so may recent news, naka-receive kami ng newsletter from the childcare subsidy email. Na-receive namin kahapon na magkakaroon na ng changes dito. Aalisin na yung subsidy na 266. So, magkakaroon na, papalitan na siya ng $15 per day na flat rate. Yeah. So, kung magiging effective na yun sa April 1, from 285 Canadian dollar na binabayaran namin a month, magi-increase siya into $326.25. Kasi nga, computation yun ng $15 per day na daycare. So, sa amin ni Caleb, kung i-assess namin, syempre parang, 40 plus lang naman yung idadagdag namin. So, kaya pa, okay pa sa budget. Pero, nagbasa kasi kami ng mga Sa group. comments sa group ng mga childcare dito. Ang daming parents yung nagre-reklamo na imbis daw na yung isa, nagulat nga kami na $60 per month lang yung binabayaran niya. Tapos magiging 326. 326. Ang laki daw ng niya, i-increase. So, Natatawa nga ako sa mga, kasi ang news kasi, 'di ba? Parang good news, ganun yung sinasabi nila ng 'di ba, ministry, 'di ba? oo. Tapos sabi para daw maka-access ng high quality childcare ang lahat ng kumbaga nakatira dito. Pero 'yun, syempre, para sa mga low income bracket, para sa kanila syempre unfair daw. Ang purpose naman kasi kaya nagkaroon ng ganitong $15 flat rate is for equality daw, regardless sa income, regardless
before ng subsidy. Pero ngayon, dahil nga may $15 flat rate na per day, so bababa yung babayaran nila. Ayun, so one step closer daw to dun sa goal ng Alberta na $10 per day na daycare. Kaya ginagawa nila to. Yun lang, syempre sa amin, although increase lang siya ng $40, pero iniisip din namin yung mga ibang lower income. Sabi naman dun sa newsletter, may ibang means daw para magkaroon ng support from the Alberta Pero wala pang government. information na na-release about that. I mean, sa nabasa ko, wala pa akong nabasa na information about doon. Sa mga low income, parang additional na pwede nilang i-apply. Pero yun, nakita ko rin nga sa mga comments sa group, di ba? Yung about sa early childhood educators, di ba? So, mga iba daw parang mapipilitan na, I don't know, Mag-close? hindi naman sa mag-close, pero yung mga iba mag-cut, I don't know, mag-cut ng wage ba? Oo. Yeah. Sa $15 per day na flat rate, parang equivalent daw nun, yung magiging grant ng government is around 80% na, which is dati parang mababa lang yung percentage eh. So ngayon parang yung magiging percentage ng grant ng government is around 80%. Tapos yung mga nababasa ko rin nga sa Facebook group na syempre dahil sa ganyang changes, it might be, merong chance na madaming mga estudyante ang magpo-pull out. Yung mga parents na may estudyante or mga anak na nasa daycare. Tapos, yun, baka daw yung mga early childhood educators, kumbaga, mapilitang magbawas din. So, yeah, kumbaga, domino effect din daw. Nag-inform na nga rin yung Alphabees, yung program manager na si Maria, na sinasabi nga na starting April 1, i-apply na nila yung bagong program na yun na $15 per day flat rate. Tapos sabi naman niya kung meron tayong mga tanong about that sa changes, they are happy to discuss naman, to explain yung mga changes. So probably around next week, kung ano man yung mga tanong na papasok sa isip namin, we'll just ask her. Yes, and kayo din, peeps, yung mga nanonood na nandito, tapos nag-childcare din yung mga anak. Kung may questions din kayo, pwedeng mag-comment, tapos itatanong din namin dun sa program manager. And we'll try to answer your questions. Yeah, feel free to comment down sa mga questions ninyo. Yeah, and I hope for the best para sa ating lahat na nakatira dito sa Alberta. Yeah. Ayun. It's surprising news, 'di ba? Oo, kasi nakakatawan, nag-apply pa lang kami ng subsidy, di ba? Tapos, na-approve nga yung sa 266. Tapos, conditional approve lang siya for 2 months kasi nangihingi ng mga supporting documents dun sa income namin ni Caleb, proof of residency namin dito. Tapos, ito, magkakaroon na ng change for April 1. So, at least, na-experience namin tong subsidy ng 3 buwan. Yes. So yan mga peeps, ang daming ang changes itong sa childcare program. Tapos yung mga recent changes din sa immigration. So yun, let's just pray for everyone na nandito sa Canada, dito sa Alberta din, na kumbaga yung mga changes na to sana in a way talagang mag-benefit sa ating lahat. So yun, salamat sa panonood at we'll try to also vlog about the immigration changes sa next naming chance na mag-vlog. So yun, salamat sa panonood at ito, pupunta lang kami ng Costco ngayon para bumili ng mga accounting pangangailangan.
Ayun. Si Kale. Say bye-bye, Kale. Bye-bye, peeps. God bless. Bye! Ano ba to? Softener lang kayo. May Kirkland din naman, mas mura. Ano kaya? Ito na po yung new look ni Kale. Say hi, Pips! Hi, peeps. I go with the tree joys. Where are you going today? Halos pareho lang naman. Joys. Hindi na tayo Toys daw. Meron kang budget for the toys? Yeah. Yeah. Who gave you budget? Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. 1 Peter 4 verse 8.